habang naglilinis ako ng mga lumang gamit sa bodega. Naamoy ko ang amoy ng lumang papel at alikabok na matagal nang nakakulong sa kahon. Isa-isa kong binuklat ang mga kahong iniwan ni Lolo. Dating detective si Lolo, kaya madalas puro lumang kaso, scratch notes at mga litrato ng crime scene ang laman ng mga kahon niya. Isang itim na kahon ang nakaagaw ng pansin ko. Hindi ito tulad ng mga karaniwang gamit ni Lolo. May isang leather-bound notebook sa loob. May punit na tali sa gilid at may mantsa ng kung anong natuyong likido na parang kalawang o dugo. Sa unang tingin, akala ko isa rin itong case file ni Lolo. Pero pagbukas ko, hindi pala sa kanya galing, kundi pagmamay-ari ng isang matanda. Diary ang laman ng kahon, tala-arawan. Isinulat ng isang taong tumanda na sa gutom, lungkot at hiwaga ng kanyang konsensya. Hindi nabanggit ang pangalan niya sa diary o kung lalaki ba o babae siya. Pero mula sa bawat pahina, ramdam kong matanda na siya at nabanggit din sa diary na ang tanging kasama niya lang sa buhay ay ang masakitin niyang apo. Sobrang hirap ng buhay nila, lalo na't siya lang ang nagkakayod para may makain sila ng apo niya kahit papaano. Hindi na nabanggit sa diary kung ano ang trabaho ng matanda. Sa mga unang entries, kinikwento niya kung gaano kahirap ang buhay nila noong panahon ng matinding kahirapan. Gutom ang araw-araw nilang nararanasan ng apo niya. Minsan 3 araw silang walang kain. Tanging tubig lang mula sa poso ang laman ng tiyan nila. Nabanggit din sa diary na sumasakit na raw ang tiyan niya sa gutom. Pero mas masakit daw panoorin ng apo niyang payat na payat, nangingitim na ang labi at umiiyak tuwing gabi. Sobrang sakit sa akin tuwing nakikita kong nanghihina at nagdudusa ang apo ko. Kung pwede lang sana ako magdusa kapalit niya, tatanggapin ko yon. Basta't ligtas siya ay sapat na iyon para sa akin. Hanggang dumating ang araw na mas lalong lumala ang kalagayan ng bata. Nilagnat, nilamig at hindi na raw makabangon mula sa banig. Wala silang pera, wala ring doktor sa baryo, kaya hindi niya raw magawang maipagamot ang bata. Hanggang isang umaga, natagpuan na lamang daw ng matanda na malamig na ang katawan ng bata. Hindi na gumagalaw. Patay na ang apo niya. Sinulat ng matanda kung papaano siya naupo sa tabi ng bangkay. Hawak-hawak ang malamig na kamay ng apo niya. Sobrang bigat ang pakiramdam ng matanda at iyak daw siya ng iyak dahil sa pagkamatay ng apo niya. Sobrang paghihinagpis at lungkot ang naramdaman niya ng mga oras na iyon. Habang lumilipas ang oras, naramdaman daw niya ang gutom na mas matindi pa sa lahat ng naranasan niya noon. Sa sobrang gutom at halo-halong emosyon, namalaya na lang daw ng matanda na nang hihinang hinila niya ang bangkay ng kanyang apo papasok sa kanilang kusina. Nanginginig pa raw ang mga kamay niya nang kinuha niya ang kutsilyo bago napaluhod sa harapan ng malamig na bangkay ng bata. Mula sa mga pahina, detalyado niyang isinulat kung papaano niya hinati ang katawan ng apo niya. Kung papaano niya sinubukang hindi tumingin sa mukha nito habang tinatanggal ang mga braso at binti. Sabi niya, umiyak siya buong oras pero patuloy ang kamay niya sa ginagawa. Isa-isa rin niyang tinatanggalan ng balat ang mga braso, binti. Ang mga bituka at laman loob ay pinakuluan daw niya sa mainit na tubig at inilagay sa malinis na timba sa katinakpan ng tela. Ang ulo naman daw ay pinukpok niya ng malaking bato hanggang sa mawasak ito. Inilagay daw niya iyon sa isang supot at palihim na itinapon sa kung saan. Hindi nabanggit sa diary kung papaano niya iyon tinapon. Matyaga nang tinanggalan ng buto ang mga karne. Nakasulat pa doon kung papaano niya inalaga ang karne at buto ng bata sa isang kaldero. Nilagyan niya rin daw ito ng asin at luya para daw hindi masyadong malangsa. Pagkatapos,
Heto ang isinulat niya. Ang laman ng batang minahal ko. Nilamon ng matandang ako rin. Nung una raw ay nanginginig at nag-aalinlangan pa siyang isubo ang karne. Ngunit nang tikman niya ay mas lalo raw siyang nakaramdam ng gutom. Natigilan pa nga raw siya ng tuluyan niyang matikman ang karne. Parang karne lang daw iyon ng baboy at baka. Malinamnam at masarap. Saglit na nakalimutan daw niya na karne ng sarili niyang apo ang kinakain niya. Nilintakan niya ang karne. Sinipsip at sinimot ang buto. At ninamnam ang kakaibang lasa. Hindi raw siya tumigil sa pagsubo at pagnguya ng karne. Hanggang sa tuluyan siyang mabusog. Ngunit matapos siyang kumain ay doon daw siya biglang natauhan. Muli siyang napahugulgol ng iyak. At muling bumalik ang bigat ng nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay anumang oras ay mababalo na raw siya. Sa huling pahina ng tala-arawan, nakasulat na nagsisisi siya na hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Na wala ng saysay mabuhay at balak niya nang tapusin ang lahat. Doon na naputol ang mga nakasulat. Walang sinabi kung papaano namatay ang matanda. Walang petsa ng kamatayan at walang pangalan. Ang tanging nakasulat sa ilalim ng huling pahina, taong 1979. Wala rin akong ibang napagtanungan sa mga gamit ni Lolo tungkol sa kaso na iyon. Hindi ko alam kung tinapos ba ng matanda ang buhay niya o kung patuloy pa siyang nabuhay dala ang bigat ng ginawa niya. Sayang lang, dahil noong bagyong Odette, naiwala ko ang diary. Inabutan kasi kami ng baha at tinangay ang lahat ng mga gamit namin sa bodega. Pero kahit wala na ang pisikal na ebidensya, malinaw pa rin sa akin ang bawat salitang nakasulat doon. Para bang nakaukit na sa utak ko ang mga nabasa ko. Nga pala Sir Paul, nakalimutan ko palang magpakilala sa inyo. Ako si Ramon. Dami account ang ginamit ko sa pag-send ng storya na ito. At maniwala man kayo sa hindi, ikinuwenta ko lamang po ang nakalagay sa diary sa mga kagamitan ng lolo ko. Akala ko nga po ay matutuldo ka na ang mga katanungan ko doon. Pero neto-neto lang po, nang magkaroon kami ng reunion, naitanong ko sa isa sa mga tiyuhin ko, kapatid ng tatay ko, panganay po nila, ang tungkol sa dating trabaho ni lolo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Marami akong naitanong na bagay. Kasi, plano ko ring magpulis. Gusto kong maging katulad ng lolo ko. O kahit detective, basta, alagad ng batas ganyan. At dito na pumasok yung tungkol doon sa diary. Nabigla nga ako kasi alam niya iyon. At maya-maya, ito ang sinabi niya. Kaso yun na hinawakan ng lolo mo. Sa totoo lang, nadamay nga kami dun sa kabaliwan niya eh. Este hindi ni lolo nyo yung kabaliwan nung may-ari nung diary. Kasama kasi ako noon ng tatay ng puntahan namin yung nangyari. Yung matanda na may-ari noon, lalaki, apo niya ang kinain niya. Di umano, etong matanda na to, naging aswang daw. Sa totoo niyan, bibili lang dapat ako ng tatay noon ng uniforme sa school eh. Nasa kotse kami noon tapos biglang may nagresponde. Malapit kami sa pinangyarihan ng krimen, di nasama na ako ng alanganin. Nasa kotse lang ako noon at nanonood sa kanila. Maraming pulis na nagkalat doon sa palibot ng bahay. Tapos naririnig ko, yung matanda nga raw naging aswang na. Ang gusto ng hepe nila, paputukan na yung loob ng bahay pero hindi pumahig yung mga residente. Malalagot daw sa batas ang mga kapulisan ganito ganyan. Hanggang sa pinilit nilang pasukin, nagkaroon ng kaguluhan. Pero hindi naman nagkaroon ng putukan. At doon na ilabas yung matanda. Nakakatakot nga ito eh. Pangit yung itsura eh, parang halimaw, parang aswang. Tapos kalat ng dugo sa kanya. Tapos inilabas isa-isa yung mga putol-putol na katawan ng kawawang apo niya. Si tatay, ang lolo nyo, siya yung naging lead investigator. At ang naging kasagutan sa lahat,
Yung diary na yun nawala. Ngayon siguro alam niyo na. Yon ang naging paliwanag ng tiyuhin ko. Nakakakilabot lang. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Nabalo lang ba siya sa gutom? O naging aswang? Palagay nyo,